Isang payak na hiling mula sa matalik na kaibigan ang magpapabago sa tahimik na mundo ni Patricia Bianca Reyes. Dahil sa hindi kakayang magkaanak ni Celine, nakiusap to na si Bianca ang tumayong kapalit na magdadala sa sinapupunan ng mahalagang tagapagmana ng kilalang Salvatore Group of Companies. Ang kailangan lang niyang gawin magbuntis, isilang ang bata at magpakalayo-layo, kapalit ng perang sasagot sa naghihingalong ina. Ngunit hindi napaghandaan ni Bianca ang mabilis na pagtataksil ng sariling puso. Sa bawat araw na nakakasama niya si Alexander Salvatore, ang pambihirang heartless boss na walang kinikilalang awa, nahuhulog ang loob niya sa lalaking hindi kailanman dapat maging kanya. Unang-una, boss niya ito. Pangalawa, kasintahan to ng matalik niyang kaibigan. Lalong guguho ang mundo ni Bianca ng matuklasang hindi lang isa, kundi triplets ang kanyang dinadala. Kasabay ang paglutang ng tunay at madilim na hangarin ng kanyang kaibigan na idiskarga at sirain siya pagkatapos ng lahat. Sa gitna ng pagtataksil, lihim na pagmamahal at matinding panganib sa kanyang mga anak, sasabihin ba niya kay Alexander ang tunay niyang nararamdaman sa kabila ng malamig nitong pagtanggi? O pipiliin niyang tumakas at magpakalayo-layo upang protektahan ang kanyang triplets mula sa kasakiman ng pamilya Salvatore? Tuklasin ang isang kwento ng sakripisyo, pagtataksil at ang di mapapantayang kapangyarihan ng pag-ibig ng isang ina. Maraming salamat sa pagbubukas at pagbibigay ng oras sa kwentong ito. Ang I Am Carrying His Heirs But He Doesn't Love Me ay isang kwentong sinulat mula sa kaibuturan ng puso, isang salaysay tungkol sa matinding sakripisyo ng isang anak, pait ng pagtataksil ng isang tinuring na kaibigan at ang di mapigilang pag-ibig ng isang ina para sa kanyang mga anak. Sa pagsubaybay mo sa buhay ni Patricia Bianca, mararamdaman mo ang kirot ng pagiging isang lihim sa buhay ng lalaking kanyang minamahal. Kasabay nito, masasaksihan mo rin kung paanong nagiging pinakamakasalanan at pinakamalakas sa isang babae kapag kaligtasan ng kanyang mga anak ang nakataya. Inaalay ko ang kwentong to sa lahat ng mga inang kayang isakripisyong lahat para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Mga pusong nagmamahal ng tapat kahit sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Mga taong naghahangad ng bagong simula matapos masaktan at mapagkaita ng katarungan. Ito ang simula. Mabigat ang hangin sa loob ng maliit at eksklusibong coffee shop na yon sa gitna ng Makati. Sa kabila ng malamig na aircon at malumanay na tugtog ng piano sa paligid, pakiramdam ni Patricia Bianca pinawawalan siya ng hininga. Hawak-hawak niya ang kanyang tasa ng kape. Matagal na tong lumalamig ngunit hindi niya mailapag dahil sa matinding panginginig ng kanyang mga daliri. Sa kanyang harapan nakaupo si Celine, ang kanyang matalik na kaibigan simula pa ng kolehiyo. Ang babaeng nakilala niyang pagiging maayos, maganda, palaging may kontrol sa buhay. Ngunit ngayon halos madurog ang puso ni Bianca habang pinagmamasdan ito. Nakayoko si Celine, hawak ang isang basang tissue, tahimik na lumuluha. Bianca, pakiusap. Pagsusumamo ni Celine, ang boses ay pabulong, halos mapatid ang bawat salita. Inabot nito ang malamig na kamay ni Bianca at pilit na pinipigayon. Ikaw lang ang natatahan kong pag-asa. Kung di mo ako tutulungan, mawawasak ang buong buhay ko. Mawawala sa akin si Alexander. Celine, hindi ko maintindihan. Umiling si Bianca, puno ng kabagabagan ang kanyang mga mata. Ano ba talagang nangyayari? Bakit kailangan humantong sa ganito? Tumingin si Celine sa kanya. Pula ang mga mata at puno ng desperasyon. Nalalaman mo naman ang kalagayan ng pamilya Salvatore, di ba? Sila ang may-ari ng pinakamalaking conglomerate sa bansa. At si Alexander, si Mr. Salvatore, siya ang nakatakdang magmana ng buong imperyo. Ngunit may formal na utos ang board at ang lolo niya. Kailangan magkaroon ng sariling tagapagmana sa loob ng taong ito. Kapag hindi nangyari yon, ibibigay ang posisyon sa kanyang pinsan. Napaayos ng upo si Bianca bilang executive assistant sa ilalim ng Office of the CEO sa Salvatore Group of Companies. Alam niya ang matinding politika sa loob ng kumpanya at higit kanino man kilala niya ang kanyang boss. Si Alexander Salvatore, ang tinaguriang heartless boss. Isang lalaking walang ginawa kundi magtrabaho, walang awa kung magdesisyon sa negosyo at may mga matang tila kayang patayin ang sino mang haharang sa kanyang daan.
Alam ko yon, Celine. Pabulong na sagot ni Bianca. Pero anong kinalaman ko rito? Kayo ni Mr. Salvatore ang magkasintahan, kayang dapat magkaroon ng anak. Doon na tuluyang humugulgol si Celine. Yumuko sa mesa, tinagong mukha sa kanyang mga kamay. Hindi ko kaya, Bianca. Pumunta ako sa doktor ng 1 linggo. Pinalna ang mga resulta, baog ako. I'm infertile. Hindi ako kailanman magkakaroon ng anak. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Bianca. Celine, kapag nalaman to ng pamilya ni Alexander, iiwan niya ako. Papatalsigin ako ng ina niya sa buhay nila. Buong pagmamakaawang sabi ni Celine habang pilit na humahawak sa bisig ni Bianca. Kaya pakiusap, Bianca. Ikaw ang pumalit sa akin. Ikaw ang magdala ng anak namin ni Alexander. Napaatras si Bianca sa kanyang upuan. Napaawang ang kanyang bibig. Nababaliw ka na ba, Celine? Gusto mo maging surrogate mother ako? Legal ba yan? Para si Mr. Salvatore? Papayag ba siya sa ganyang bagay? Walang legal na surrogacy sa bansang to na madaling maipapadali, Bianca. At mas lalong ayaw ng pamilya Salvatore ng test tube baby o anuman. Gusto nila natural na proseso o isang malinis na kasunduan na walang makakaalam na iba. Paliwanag ni Celine, sabay labas sa isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Pumayag na si Alexander sa plano ngunit sa isang kondisyon. Kailangan ang babaeng gagamitin niya, kilala at mapagkakatiwalaan ng gusto. Ayaw niya ng media circus, ayaw niya ng iskandalo. At ako ang naisip mo? Di makapaniwalang tanong ni Bianca. Celine, boss ko siya. Araw-araw ko siyang nakikita sa opisina. Paano ko pa siya harapin kapag ginawa natin to? Magre-resign ka bilang assistant niya. Mabilis pumasok si Celine. Inayos ko ng lahat. Bibigyan ka namin ng tirahan sa isang pribadong rest house habang nagbubuntis ka. Pagkapanganak mo, ako ang tatay yung ina ng bata. Isasulat sa birth certificate na ako ang ina at ikaw maaari ka nang magsimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Nilapag ni Celine ang mga papeles sa harap ni Bianca. Sa pinakataas ng pahina nakasulat ang malalaking titik ng isang kasunduan at sa ibabang bahagi may nakalang malaking halaga. Isang tseke na may 7 zero. Milyon-milyong piso, Bianca. Mahinang bulong na Celine. Alam kong kailangan mo to. Natigilan si Bianca. Tila huminto ang kanyang mundo sa paligid. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay kasalukuyang nakahiga sa ospital dahil sa malubhang sakit sa puso. Kailangan nito ng panggipit ng operasyon sa susunod na buwan at wala nang natitirang pera si Bianca. Naipundar niya na lahat ng kanyang ipon. Nagmakaawa sa mga bangko, ngunit kulang na kulang pa rin. Kailangan ng nanay mo ng operasyon, di ba? Patuloy ni Celine. Ginagamit ang kanyang huling baraha. Sagutin ni Alexander ang lahat ng gastos sa ospital ng nanay mo plus the compensation fee. Makakaligtas ang Bianca mo. Nanay mo, isang sakripisyo lang para sa atin ding lahat. Pumikit na mahigpit si Bianca. Lumabas ang luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang prinsipyo laban sa buhay ng kanyang ina. Ang kanyang moralidad laban sa pagmamahal sa magulang. Wala siyang pagpipilian. Si Mr. Salvatore, nanginginig na tanong ni Bianca. Alam ba niya na ako ang napili mo? Pumayag siya, sagot ni Celine. Alam niya, tahimik ka, profesional at walang lakas ng loob na magsalita sa media. Hinihintay ka na niya ngayong gabi sa kanyang penthouse. Nasindak si Bianca. Ngayong gabi? Kailangan na natin simulan ang proseso bago pa maghinalang pamilya niya. Wika ni Celine, sabay abot ng isang ballpen. Pumirma ka na, Bianca, pakiusap. Iligtas mo ang nanay mo at iligtas mo rin ako. Tinitigan ni Bianca ang blankong linya sa ibabang bahagi ng kontrata. Sa bawat patak ng kanyang luha sa papel, pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili. Kinuha niya ang ballpen at dahan-dahan sinulat ang kanyang pangalan. Patricia Bianca Reyes. Di niya namamalayan sa pagpirma niyang iyon sa pirasong papel. Binibigay rin niya ang susi ng kanyang puso at ng kanyang buong buhay sa kamay ng isang lalaking walang awa at isang takdir na magpapautos sa marami pang luha sa kanyang hinaharap. Gabi na nang makarating si Bianca sa tapat ng mataas na condominium building sa BGC kung saan matatagpuan ang pribadong penthouse ni Alexander Salvatore. Bawat takbang niya papasok sa nakakatakot na lobby at sa pribadong elevator tila may kasamang mabigat na rantay ng tanikala sa kanyang mga paa.
Nanginginig ang mga daliri niya habang pinipindot ang access code na ibinigay sa kanya ni Celine. Nang mag-click ang pintuan at dahan-dahang bubukas, lumabas mula rito ang malamig na simoy ng aircon at ang pamilyar na amoy ng mahal na pabango at mamahaling kahoy. Ang pambihirang amoy ng lalaking nakakabit sa kanyang boss. Tahimik ang buong penthouse, malawak ang sala, may malalaking bintanang salamin na nagpapakita ng makinang na ilaw sa buong lungsod sa ilalim ng kadiliman ng gabi. Ngunit walang karangyaang nagpakalamig sa kaba sa dibdib ni Bianca. Dumating ka rin. Mabilis na napalingon si Bianca. Di niya maitaas ng tuluyan ang kanyang tingin. Sa loob ng 2 taon bilang executive assistant, nakilala niyang lalaki sa mga formal na kasuotan, sa mga board meeting at sa mga negosyo. Ngunit ngayon, sa ganitong pribadong konteksto pakiramdam niya, isa siyang kuting na nakaharap sa isang gutom na leon. Nilapag ni Alexander ang kanyang baso sa mesa, dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ng lalaki ay may dalang kakaibang bigat at otoridad. Huminto ito ilang pulgada lamang ang layo mula sa kanya. Pinaliwanag ko ba sa'yo, Celine, ang lahat ng mga kondisyon? Tanong ni Alexander sa malamig at baritonong boses. Opo, pabulong na sagot ni Bianca. Pumirma na rin po ako sa kontrata. Isang mabilis at bahagyang ngisi ang lumabas sa mga labi ng lalaki. Ngunit walang kabaitang makikita rito. Sigurado ka ba rito, Patricia? Ginagawa mo lang to para sa pera, tama? Dahil sa malaking hakbang nakasaad sa kasunduan, nasaktan si Bianca sa pananalita at sa tono ng kanyang boss. Para sa lalaki, isa lamang siyang mukhang perang babae na madaling nabili ng kanyang yaman. Ngunit pilit niyang pinatigas ang kanyang kalooban. Hindi niya kailangan magpaliwanag tungkol sa naghihingalo niyang ina. Ginagawa ko to para sa kaibigan ko at para sa pamilya ko. Mr. Salvatore, matatag na sagot ni Bianca habang nakatingin sa mga mata nito. Tinitigan siya ni Alexander ng matagal. May dumaang mabilis na pagtataka sa mga mata nito bago yun muling naging malamig at walang emosyon. Mabuti, dahil ayoko ng anumang drama pagkatapos nito. Malamig na pahayag ni Alexander habang dahan-dahang tinataas ang kamay upang tanggalin ang kanyang wristwatch at ibabaw ito sa mesa. Ang batang ito ay magiging anak namin ni Celine. Walang nakakaalam sa pamilya ko at sa media. Pagkatapos ng gabing to at kapag napatunayang buntis ka na, ililipat ka sa isang pribadong pasilidad at pagkapanganak mo, mawawala ka na sa buhay namin. Naiintindihan ko po, tipid na sagot ni Bianca habang pinipigilan ang luhang gustong pumatak sa kanyang mga mata. Winagayway ni Alexander ang kanyang kamay patungo sa malaking silid-tulugan sa dulo ng bulwagan. Pumasok ka na sa loob. Sa loob ng maluwag at madilim na kwarto, pakiramdam ni Bianca, papasok siya sa sarili niyang kulungan. Ang kama ay napakalaki at ang bawat detalye ng silid nagpapaalala sa kanya kung kaninong lugar na yon. Nang pumasok si Alexander at isarang pinto, tumigil ang ikot ng mundo para kay Bianca. Sa gabing yon, ibinigay ni Bianca ang kanyang sarili sa lalaking hindi man lang siya tiningnan ng may pagmamahal. Walang matamis na salita, walang pangako ng bukas. Sa bawat hawak, halik at pagdapo ng mainit na balat ni Alexander sa kanya, ramdam ni Bianca ang matinding kaibahan ng lamig ng puso ng lalaki at ng init ng katawan nito. Ngunit sa gitna ng kadiliman at ng sakit ng kanyang kalagayan, may isang bagay ang di napaghandaan ni Bianca. Ang kakaibang kuryente na lumabas sa kanyang dibdib at ang panginginig ng kanyang sariling sistema tuwing nakatitig sa kanya ang matatalim na mata ng lalaki. Isang pahiwatig na sa kabila ng kanyang pag-iingat, nagsisimula ng gumapang ang isang mapanganib na damdamin sa kanyang puso. Lumipas ang 3 linggo matapos ang gabing yon sa penthouse. Ngunit para kay Bianca, bawat araw tila isang walang katapusang pagsubok. Sa kabila ng nangyari, kailangan niyang umarte na tila walang anumang pagbabago sa kanyang buhay. Napanatili niyang posisyon bilang executive assistant sa ilalim ng Office of the CEO habang hinihintay pa ang formal na kumpirmasyon kung nagbunga ba ang kanilang kasunduan.
Araw-araw, nakatapat pa rin siya si Alexander. Sa loob ng silid pulungan, sa malawak na opisina ng CEO, bumabalik ang lalaki sa pagiging malamig, strikto at walang awang leader ng Salvatore Group of Companies. Bawat utos ito mabilis, bawat tingin puno ng otoridad at bawat desisyon walang halong emosyon. Subalit para kay Bianca, dito tulad ng dati ang pagtingin niya sa kanyang boss. Sa tuwing nakikita niya ang matitigas na panga nito habang nagbabasa ng mga ulat o kaya ang bahagyang pagbabawas ng pagtitimpi nito kapag nagkakamali ang mga departamento, may panibagong emosyon na gumagapang sa kanyang dibdib. Nakikita niya ang matinding dedikasyon ng lalaki, ang bigat ng responsibilidad na pinapasa nito para sa kanyang pamilya at kumpanya. Nagsimula rin ang madalas na pagbisita ni Celine sa opisina. Madalas tong nagdadala ng tanghalian para kay Alexander, nakikipagkwentuhan at nagpapakita ng lambing sa harap ng empleyado. Si Celine ang tumatayong perpektong kasintahan sa mata ng madla, maganda, mayaman at nagmula sa kanilang angkan. Sa tuwing nakikita ni Bianca na nakahawak si Celine sa bisig ni Alexander, nakaramdam siya na isang mabilis ngunit matinding kirot sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinaalalahanan ng sarili, isang kasunduan lang lahat, tagapagdala ka lamang ng bata. Ngunit gaano man kabilis ang pagpapaalala niya sa kanyang isip, hindi pa rin niya napipigil ang kanyang puso na magtaksil. Isang gabi, halos mag-aalas 9 na ng gabi, ngunit marami pa rin kailangan tapusin papeles para sa gaganaping International Summit. Sila na lamang dalawa ni Alexander ang natitira sa buong palapag ng executive suite. Inayos ni Bianca ang huling seri ng mga dokumento at pumasok sa opisina ng lalaki. Upang ilapag ang mga ito sa mesa, nakasandal si Alexander sa kanyang swivel chair, nakapikit ang mga mata. Pilit minamasahe ang kanyang sentido dahil sa matinding pagod. Mr. Salvatore, handa na po ang mga kontrata para bukas? Mahinang wika ni Bianca habang inilalapag ang folder. Dahan-dahan binuksan ni Alexander ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng madilim-dilim na ilaw ng opisina, nawala ang matigas itong ekspresyon at napalitan ng pambihirang pagod. Salamat, Patricia. Pabalong na sagot nito. Tatayo sana ng lalaki upang kunin ang tasa ng kape, ngunit napansin nitong ubos na ito. Ako na po ang magtitimpla. Mabilis na alok ni Bianca, sabay abot sa tasa. Nang mag-abot ang kanyang mga daliri sa kamay ni Alexander, muling lumabas ang mainit na kuryente na naramdaman niya nung gabing yon sa penthouse. Mabilis na napaatras si Bianca, ngunit biglang sumakit ang kanyang ulo at nagdilim ang kanyang paningin. Ang matinding pagod at ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan biglang sumingil. Bianca! Bago pa man lumapat ang kanyang katawan sa malamig na sahig, mabilis na nakalapit si Alexander at nasalos siya nito sa kanyang mga bisig. Nang idilat ni Bianca ang kanyang mga mata, nakasandal na siya sa malambot na sofa sa loob ng opisina. Nakaluhod sa kanyang tabi si Alexander, hawak ang isang baso ng tubig at nakatitig sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Bianca ang tunay na pag-aalala sa mga mata ng kanyang boss. Uminom ka muna, mahinang utos ni Alexander habang inaalalayan siya sa pag-upo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na masama ang pakiramdam mo? Nag-overtime ka pa. Pasensya na po, Mr. Salvatore. Bigla lang pong nagdilim ang paningin ko. Nanginginig na sagot ni Bianca habang iniinom ang tubig. Tinitigan siya ni Alexander ng malalim. Hawak pa rin ang kanyang balikat at ang init ng kamay nito tila nagpapabili sa tibok ng puso ni Bianca. Bukas na bukas din magpatingin ka na sa doktor. Formal ngunit may halong lambot na pahayag ni Alexander. Kailangan nating siguraduhin kung nagbunga ng ginawa natin. Ayoko na papabayaan mo ang kalusugan mo. Napatitig si Bianca sa mukha ng lalaki sa napakalapit na distansya. Nakikita niya bawat detalye ng pambihirang itsura nito. Naisip niya, inilalaban niya ako dahil sa akin o dahil sa batang posibleng nasa loob ng tiyan ko. Ang tanong na yon ang lalong nagpalalim ng kirot sa kanyang puso. Nahuhulog siya sa lalaking di kailanman magiging kanya.
Kinabukasan, maagang dumating si Bianca sa isang pribadong ospital malayo sa gitna ng lungsod. Si Celine mismo ang nag-ayos ng lahat upang makasigurong walang sino mang makakapag-ugnay kay Bianca sa pamilya Salvatore. Ang buong klinik ay sarado para sa kanyang konsultasyon at isang matagal nang kakilala ng pamilya ni Celine ang tumatayong doktor. Habang nakaupo sa malamig na exam chair sa loob ng silid ng OB-GYN, pilit pinapakalma ni Bianca ang kanyang sarili. Hawak niyang dalawang kamay na kanina pa pinagpapawisan sa matinding kaba. "Relax ka lang, Patricia," nakangiting sabi ni Dr. Mendez habang nilalagay ang malamig na gel sa kanyang tiyan. "Titingnan natin kung gumana ang ginawa sa inyo 3 linggo nang nakalilipas." Nakatitig si Bianca sa itim at puting monitor sa kanyang tabi. Mabilis pinagalaw ng doktor ang ultrasound probe. Sa unang ilang segundo, katahimikan ang bumalot sa buong silid. Subalit biglang natigilan si Dr. Mendez. Inayos ang kanyang salamin at mas inilapit pa ang mukha sa screen. "May problema po ba, Doc?" Takot na tanong ni Bianca. Lumakas ang kabog sa kanyang dibdib. "Ligtas po ba ang bata?" Di agad sumagot ang doktor. Sa halip, inikot ng bahagya ang probe at pinalaki ang imahe sa monitor. Isang pambihirang ngiti ang unti-unting gumuhit sa labi ng doktora bago to humarap kay Bianca. "Walang problema, Patricia. Sa katunayan, higit pa ito sa inaasahan natin," pahiwatig ng doktor habang tinuturo ang mga bilog na hugay sa screen. "Tingnan mo to. 1, 2, at 3. Napaawang ang bibig ni Bianca. Ano pong ibig ninyong sabihin?" "Congratulations, Patricia. Hindi lang isang dinadala mo, you are pregnant with triplets," nakangiting pahayag ng doktor. 3 sanggol ang nakakabit sa uterus mo ngayon at batay sa heartbeat sounds na narinig natin, malulusog ang 3 maliliit na heartbeats na ito. Napahawak si Bianca sa kanyang tiyan. Triplets? 3 buhay ang sabay-sabay na lumalaki sa loob ng kanyang katawan. 3 sanggol na nagtataglay ng dugo ni Alexander Salvatore. Sa kabila ng matinding takot at pag-aalala para sa hinaharap, isang di may paliwanag na init at pagmamahal ang agad bumalot sa puso ni Bianca, ang kanyang mga anak. Ngunit bago pa man niya lubos na maipagdiwang ang balita sa kanyang isip, bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Celine. Mabilis sa mga hakbang nito, puno ng pag-aabang ang mga mata. "Ano na, Doc? Positibo ba?" Mabilis sa tanong ni Celine. Halos hindi man lang tingnan si Bianca. "Positibo, Celine?" Sagot ni Dr. Mendez at hindi lang isa, triplets ang dinadala ni Patricia. Napatigil si Celine sa gitna ng silid. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Sa unang segundo, pilit na lumalabas ang katuwaan sa kanyang mukha. Triplets, 3 tagapagmana. Matutuwa ng gusto ang lolo ni Alexander. Makukuha na namin ang buong board. Subalit habang nakatitig si Bianca, sa kanyang matalik na kaibigan napansin niya ang mabilis na pagbabago sa mga mata nito. Nang tumingin sa Celine sa kanyang tiyan, wala na ron ang katuwaan. Napalitan to ng isang malamig, matalim at halos mailap na tingin. Dahil 3 sila, mas magiging masela ng pagbubuntis niya. Malamig na wika ni Celine habang nakatalikod na sa kanya. "Doc, kailangan maihiwalay agad si Bianca. Ayokong lumabas siya ng bahay. Baka magkaroon ng komplikasyon o kaya may makakita sa kanya." Naramdaman ni Bianca ang biglang paglamig ng pakikitungo ng kaibigan. Ang Celine na dating maalalahanin at maawain, tila unti-unting naglaho. Sa mata ni Celine ngayon, hindi na siya isang kaibigan na tumutulong sa gitna ng gipit na sitwasyon. Isa na lamang siyang saksakan o sisidlan ng mga anak ni Alexander na kailangan itago. Ingatan para sa bata at idiskarga kapag tapos na ang kanyang pakinabang. "Celine," pabulong na tawag ni Bianca habang pinupunasan ng gel sa kanyang tiyan. "Sasalubungin din ba natin si Mr. Salvatore para sabihin ng balita?" Lumingon si Celine at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Bianca ang tahasang pag-iwas at galit sa mukha ng kaibigan. "Ako ang magbabalita sa kanya, Bianca," malamig na utos ni Celine. "Umuwi ka na at mag-impake ka ng mga gamit mo. Simula bukas, ililipat ka na sa rest house sa Tagaytay. Hindi ka na babalik pa sa kumpanya."
Isang linggo na ang nakalipas simula nang ilipat si Bianca sa malayo at sa tahimik na rest house sa Tagaytay. Ang bahay ay nakatayo sa isang mabatong burol na tanaw ng lawa ng Taal. Maganda ang simoy ng hangin at payapang paligid, ngunit para kay Bianca ang lugar na yon ay nagsilbi lamang na isang marangyang kulungan. Dalawa ang personal na kasambahay na nag-asikaso sa kanya, sina Aling Marta at Manang Tess. Ngunit maliban sa kanila walang ibang tao roon. Ang kanyang telepono kinumpis ka ni Celine para masiguro walang makakakausap o makakaalam ng kanyang kinaroroonan. Ang tanging koneksyon niya sa labas ng mundo ay ang paminsan-minsang pagdating ng mga ulat ng doktor at ang mga pagbisita ni Alexander. Isang hapon, habang nakaupo si Bianca sa tusok ng beranda at pinapanood ang makulay na paglubog ng araw, narinig niya ang pagbuntot ng isang mamahaling sasakyan sa labas ng tarangkahan. Ilang saglit pa bumukas ang pinto, pumasok si Alexander Salvatore. Tisuot ng lalaki ang kanyang karaniwang formal na korbata at Amerikana. Nakasuot lamang ito ng puting polo na nakatiklop hanggang braso kaya't mas lalong lumitaw ang angking kagupuhan at ang mabigat nitong aura. Agad na napatayo si Bianca mula sa kanyang upuan, bahagyang nanginginig. Mr. Salvatore, huwag kang tumayo ng biglaan. Mabilis na utos ni Alexander habang seryosong naglalakad papalapit sa kanya. Sinabi sa akin ng doktor, kailangan mo mag-ingat ng gusto. Triplets ang dinadala mo, Patricia. Di birong kalagayan mo? Napahinto si Bianca. Ang tono ng lalaki di kasing lamig ng dati. May bakas ng totoong pag-aalala ang bawat salita nito. Nalaman niyo na po? Tumango si Alexander, huminto sa harap niya. Tinitigan ang kanyang tiyan na kahit medyo maaga pa, bakas na ang bahagyang paglaki dahil sa 3 sanggol. Nung sabihin sa akin ni Celine ng 3 triplets, hindi ako makapaniwala. 3 tagapagmana ng pamilya Salvatore. Binigyan mo ko ng pamilya Patricia. Nang marinig ang salitang pamilya mula sa labi ng lalaki, biglang sumiklab ang isang masakit na kirot sa dibdib ni Bianca. Pamilya para kay Alexander, yon ay kasama si Celine, ang babaeng tunay nitong kasintahan at ang nakatakdang ina ng mga batang to sa mata ng buong mundo. Siya, isa lamang siyang kasangkapan. Ginagawa ko lang ang nakasaad sa kasunduan natin, pabulong na sagot ni Bianca habang pilit iniiwas ang tingin sa mga mata na tila kayang bumasa ng kanyang isip. Lumapit pa ng kaunti si Alexander at bago pa man makaiwas si Bianca, dahan-dahang nilagay ng lalaki ang malaking palad nito sa ibabaw ng kanyang tiyan. Napakistot si Bianca sa gulat at init ng kamay ni Alexander. Ang balat nito dumikit sa kanya at naramdaman niya ang kakaibang kuryente na lumandas sa kanyang buong katawan. Alagaan mo ang sarili mo, Patricia. Bulong ni Alexander, seryoso at malalim ang boses habang dahan-dahan hinahaplos ng kanyang hinlalaki ang tiyan ng dalaga. Di ko kayang may mangyaring masama sa mga anak ko at sa'yo. Napaangat ang tiyan ni Bianca. Nakita niya ang malapit na mukha ng lalaki, ang matatalim nitong mata na ngayon ay puno ng lambot. Alexander, usal niya, di na napigilan ang pagtawag sa pangalan nito ng walang titulo. Natigilan si Alexander sa pagtawag niya rito, ngunit hindi rin ito inalis ang kamay. Bakit? Tanong nito ng may pagtataka. Gustong sabihin ni Bianca ang lahat. Gusto niyang isigaw na mahal niya na ito at na hindi na lang basta sa pera o para sa nanay niya ang pagtitiis niya, kundi dahil nahulog na ang loob sa kanyang boss. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Naalala niya ang kontrata. Naalala niya si Celine. Wala po. Bawi ni Bianca habang nanginginig ang mga labi. Salamat po sa pagbisita. Binalik ni Alexander ang kanyang kamay. Pagaman may naiwang lamig sa tiyan ni Bianca nang mawala ito. Tinitigan siya ng huli ng lalaki bago tumalikod. Babalik ako sa susunod na linggo. Siguraduhin mong kumakain ka ng maayos. Nang makaalis na ang sasakyan ni Alexander, napaluhod si Bianca sa silya at doon na nag-isa habang umiiyak ng tahimik. Ang mga haplos at salita ng lalaki nagbigay sa kanya ng maling pag-asa, isang pag-asang unti-unting pumapatay sa kanya araw-araw. 4 na buwan na ang nakalipas, halata na matinding pagbabago sa katawan ni Bianca. Dahil 3 ang kanyang dinadala, mas mabilis at malaki ang usli ng kanyang tiyan kumpara sa karaniwang pagbuntis.
Bawat galaw may kasamang labis na pag-iingat at pagod, ngunit bawat bahagyang sipa mula sa loob nagbibigay sa kanya ng di mapaliwanag na lakas at ligaya. Isang maliwalas na hapon, nakaupo si Bianca sa ilalim ng silong ng gazebo sa likod bahay ng rest house. Nagbabasa ng libro tungkol sa pag-aalaga ng mga sanggol nang marinig ang tunog ng mga sasakyang pumarada sa harap. Inakala niyang si Alexander ang dumating, kaya pilit siyang tumayo upang sumalubong. Ngunit hindi si Alexander ang pumasok sa malawak na hardin. Si Celine yon, kasama na isang matandang babaeng may napakataas at formal na ayos. Si Doña Eleanor Salvatore, ang ina ni Alexander. Mabilis nagtago si Bianca sa likod ng malaking poste ng gazebo. Hindi pa siya kailanman nakikipagkita sa pamilya ni Alexander at mahigpit ang utos noon na manatiling lihim ang kanyang pagkatao. Celine, sigurado ka ba maayos ang pasilidad na ito? Malamig at mataray na boses ng ina ni Alexander ang sumahim papawid. Ayokong magkaroon ng anumang problema sa paglabas ng mga apo ko. Opo, Tita Eleanor, ligtas po rito at malayo sa mata ng media, sagot ni Celine sa kanyang pinakamasuyong boses. Kinokontrol ko rin po lahat ng komunikasyon ni Bianca para siguraduhin wala siyang po pwedeng pagsabihan. Huminto ang dalawa sa di kalayo ang hapagkainan sa hardin. Di namamalayang nasa kabilang gilid lang si Bianca, nanginginig, pilit pinipigil ang kanyang paghinga. Mabuti naman, pahayag ni Doña Eleanor habang sumisisip ng kape. Dahil pagkapanganak ng babaeng yon, kailangan siyang pumirma agad sa waiver of custody at quitclaim. Gagamitin natin siya ng pera para manahimik. Ayoko magkaroon ng anumang bahid ng mababang dugo ang pamilya natin. At ayokong isipin ng publiko na may kinalaman na isang dukhang assistant sa mga tagapagmana ng pamilya Salvatore. Napatakip ng bibig si Bianca, sumikip ang dibdib sa matinding sakit ng mga salitang narinig. Ngunit ang mas nagpalugmok sa kanyang puso ay ang naging tugon ng matalik niyang kaibigan. Huwag kayong mag-alala, tita, wika ni Celine na may kasamang malamig na halakak. Ako mismo mag-aabot sa kanya ng pera at maghahatid sa kanya sa paliparan. Sisiguraduhin kong magpapakalayo siya sa ibang bansa at di na kailanman makakabalik sa Pilipinas. Hindi niya na makikita si Alexander, lalong hindi niya makikilala ang mga bata. Babaguhin natin ang mga record sa ospital para lumabas na ako ang nanganak ng triplets. Mabuti. Paano kung magreklamo siya o subukan lumapit kay Alexander? Tanong ng matanda. Hindi yun mangyayari, panatag na sagot ni Celine. Aakalain ng pamilya at ni Alexander na kusang umalis si Bianca dahil binayaran siya ng malaki. Pagbumukain ko siyang taong mukhang pera na ibinenta ang sarili niyang mga anak, si Alexander mismo magagalit at magtatakwil sa kanya. Nanginig ang buong katawan ni Bianca, dumalaw yung mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Ang kaibigang tinuring niyang kapatid, ang taong pilit niyang tinutulungan at tiniligtas sa kahihiyan ay nagpaplano palang sirain ang kanyang buong pagkatao at agawin ng mga anak nang walang natitirang awa. Nalantad ang buong katotohanan, gagamitin siya bilang sisidlan ng bata, ididiskarga na parang basura at pagmumukaing masama sa mata ng laking kanyang minamahal. At ang mas masakit pa rito, wala man lang kamalay-malay si Alexander sa tunay na kasakiman at pagtataksil ng kanyang kasintahan. Nang makasakay si Doña Eleanor sa kanyang sasakyan at tuluyang makalayo, nanatili si Celine sa hardin ng rest house. Dahan-dahang naglakad patungo sa silid kung saan nagtatago si Bianca. Ang dating maamong mukha ng kaibigan nagpalit ng isang malamig at mapanghamak na ekspresyon. Sinara ni Celine ang pinto ng napaka-casual at tumarap kay Bianca na kasalukuyang nakaupo sa gilid ng kama. Pinupunasan ng kanyang mga luha. Narinig mong lahat, diba? Walang kagatol-gatol na tanong ni Celine habang nakapamewang. Mabuti na rin narinig mo para di ka nag-iilusyon pa. Tumingin si Bianca sa kanya, puno ng sama ng loob at pagtataka ang mga mata. Celine, matalik kitang kaibigan. Tinulungan kita dahil nakiusap ka at dahil kailangan ko ng pera para sa operasyon ng nanay ko. Bakit kailangan humantong sa ganito? Bakit kailangan sirain mong pagkatao ko kay Alexander? Natawa si Celine, isang malamig at nakakapangilabot na tawa. Kaibigan, Bianca, huwag ka nang magpanggap.
Insecure ako sa'yo mula pa nung kolehiyo. Ikaw palaging matalino, ikaw ang mabait, ikaw pa naging paboritong assistant ni Alexander. Nung malaman kong baog ako, natakot ako na baka kapag nalaman ni Alexander ang tungkol sa'yo, ikaw pa ang piliin niya kaysa sa akin. Wala akong balak agawin si Alexander sa'yo. Sigaw ni Bianca habang nakahawak sa kanyang tiyan na biglang sumakit sa matinding emosyon. Gusto ko lang maging ligtas ang mga anak ko. Anak mo? Hindi mo sila anak. Mabilis na dumaeng si Celine. Lumapit ng napakalapit kay Bianca, dinidikit ang kanyang mukha dito. Sa papel, ako ang ina nila. Pagkapanganak mo sa triplets, pipirma ka sa waiver at aalis ka ng bansa. Kapag sinubukan mong magsalita o lumapit kay Alexander, sisiguraduhin ko, babawiin ko lahat ng perang binigay para sa operasyon ng nanay mo. Kakasuhan kita ng blackmail at kidnapping. Napatras si Bianca sa matinding takot. Ang sama ng ugali mo, Celine. Ginagawa ko lang dapat para maprotekta ng buhay ko. Malamig na banta ni Celine habang pinapalabas sa isang sobre ng pildoras at inilalapag sa mesa. Inumin mo ang mga bitamina mo. Kailangan kong lumabas na malulusog ang mga tagapagmana ng pamilya Salvatore. Nang matapos magsalita si Celine at tuluyang umalis ng bahay, naiwang umiiyak si Bianca sa gitna ng silid. Nararamdaman niya ang malakas na galaw ng 3 sanggol sa kanyang tiyan. Tila ba nagrereklamo rin sa matinding takot at galit na nararamdaman ng kanyang ina. Doon naunawaan ni Bianca na ang pagkakaibigang iningatan niya sa loob ng maraming taon ay matagal ng patay. At sa gitna ng dilim ng lihim na to, wala siyang ibang makakapitan kundi ang sarili at ang 3 buhay na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Mabilis tumipas ang mga linggo, tuluyan nang pumasok si Bianca sa 7 buwan ng kanyang pagbubuntis. Dahil 3 ang kanyang dinadala, lalong naging mabigat at maselan ang kanyang kalagayan. Ang kanyang tiyan napakalaki na kumpara sa karaniwang nagdadalang tao at bawat hakbang nagdudulot ng matinding sakit sa kanyang likod at balakang. Sa kabila ng pagod at hirap ng katawan, masigit mabigat ang pasaning dinadala ng kanyang isip. Ang mga banta ni Celine at ang mga narinig niyang plano ng pamilya Salvatore patuloy na naglalaro sa kanyang utak tulad ng isang walang katapusang bangungot. Isang gabi, habang tahimik ang buong rest house, dahan-dahan, tumayo si Bianca mula sa kanyang higaan, lumapit sa malaking salamin sa dulo ng silid. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Ang kanyang mukha ay pumayat. May malalalim at maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata dahil sa kawalan ng tulog. Ngunit ang kanyang tiyan kapansin-pansing bilog at puno ng buhay. Nilagay niya ang 2 kamay sa magkabilang gilid nito. Naramdaman ang sunod-sunod na sipa ng kanyang mga anak. Mga anak? Mahinang bulong ni Bianca habang nanginginig ang kanyang boses at dumandaloy ang mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Anong gagawin ng nanay? Lumalalim ang suliranin sa kanyang dibdib. Nasa harap siya ng 2 magkaibang landas at alinman sa 2 may kasamang matinding sakripisyo. Sasabihin ko ba kay Alexander ang totoo? Tanong niya sa sarili. Kung sasabihin niya kay Alexander ang lahat tungkol sa tunay na ugali at banta ni Celine, ang pagmamahal na unti-unting lumago sa kanyang puso at ang pagnanais na siya mismo ang magpalaki sa kanyang triplets, paano kung di siya paniwalaan ng lalaki? Paano kung isipin lamang ni Alexander na ginagamit niya ang kanyang pagbubuntis upang makuha ang yaman ng pamilya Salvatore at sirain ang kasunduan nila ni Celine? Sa mata ng mundo, siya ay isang dukhang assistant lamang, habang si Celine ay ang mayamang kasintahan na katanggap-tanggap sa lipunan. O magpapakalayo-layo na lamang ako? Kung tatakas siya at magtatago, may liligtas niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak mula sa kamay ni Celine at ng pamilya Salvatore. Makakapanatili siya bilang tunay na ina ng triplets, ngunit nangangahulugan din yon ng pagsuway sa kasunduan, pagtakas sa makapangyarihang impluwensya ni Alexander at ang habang buhay na pamumuhay sa pagtatago at takot. Tumingin si Bianca sa kanyang refleksyon, hinawakan na mas mahigpit ang kanyang tiyan. Hindi ko kayo ipamimigay. Determinadong pabulong ni Bianca habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Hindi ko kayo hahayaang lumaki sa piling ng isang babaeng gagamitin kayo para sa pera at posisyon. Ako ang ina ninyo at ipaglalaban ko kayo. Doon nabuo sa isip ni Bianca ang pinal na desisyon.
Maghihintay siya ng tamang pagkakataon para makatakas at tuluyang maglaho bago pa dumating ang araw ng kanyang panganganak. Dumating ang gabi ng Biyernes, may dalang bigat ng ulan sa kabundukan ng Tagaytay. Ang ugong ng kulog at hangin na humahampas sa bintanang salamin, tila nakikiramay sa gulong nararamdaman ni Bianca. Habang nakaupo sa sala, pilit ginaganchilyo ang maliit na sapatos ng sanggol, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Alexander. Basa ang Amerikana ng ulan, ngunit sa kamay ay hawak ang isang bouquet ng sariwang bulaklak at malaking supot ng mga prutas na paboritong kakanin ni Bianca. Alexander? Gulat na bulong ni Bianca. Ba't ka nandito sa gitna ng gantong kalakas na bagyo? Nilapag ng lalaki ang dala sa mesa. Dahan-dahang tinanggal ang basang-basang Amerikana. Lumapit kay Bianca at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ng dalaga ang malambot at napakapayapang ngiti sa labi ng kanyang boss. Gusto lang kitang kamustahin. Mahinang sabi ni Alexander, lumuhod sa tabi ng sila ni Bianca upang makatapat ang kanyang mukha. Dahan-dahang inabot ang kamay ni Bianca. Pinalibutan niyo ng mainit itong palad. At gusto kong makita ang mga anak ko. Binalik ni Alexander ang tingin sa malaking tiyan ni Bianca. Dahan-dahan itong nilapat ang kanyang mukha doon. Sa sandaling yon, biglang sumipa ng malakas ang isa sa mga sanggol mula sa loob. Napatigil si Alexander. Nanlaki ang mga mata bago pinalitan ng isang napakalalim at napakatamis ng ngiti. Sumisipa sila, Patricia. Nararamdaman nila ako. Napakipot ang bibig ni Bianca. Pinipigilan ang duhang gustong pumatak. Sa kabila ng matigas na reputasyon ng lalaki bilang isang heartless boss, nakita niya ngayon ang isang ama na buong pusong nagmamahal sa kanyang mga anak. At bawat segundo ng kanilang pagtatagpo, lalong tumitindi ang pagmamahal na nararamdaman ni Bianca para dito. Alexander, mahinang tawag ni Bianca, halos pabulong sa gitna ng patak ng ulan sa bubong. Tumingin sa kanya si Alexander, may pagtataka at lambot sa mga mata. Bakit, Patricia? Tinitigan siya ni Bianca ng matagal. Inipon lahat ng lakas ng kanyang loob para sa kanyang huling pagsubok. Kung sakaling may nararamdaman ako para sa'yo, at kung sakaling gusto kong maging totoong pamilya tayo kasama ng mga anak natin, may pag-asa bang mahalin mo rin ako? Natigilan si Alexander. Ang kaninang mainit at malambot nitong ekspresyon, biglang naging formal at naging malamig muli. Dahan-dahan itong inalis ang kanyang kamay sa tiyan at mga daliri ni Bianca at dahan-dahang tumayo. Tumingin si Alexander sa malayo, iniwas ang kanyang mga mata sa nagmamakaawang titig ni Bianca. Patricia, huwag mong guluhin ang mga bagay-bagay. Malamig na pahayag ni Alexander. Alam mong may kasunduan tayo. Si Celine ang nakatakdang maging asawa ko at ina ng mga batang yan sa mata ng lipunan. Huwag kang mag-isip ng mga bagay na hindi naman dapat. Ang bawat salitang yon parang patalim na dahan-dahan sinaksak sa puso ni Bianca. Nabasag ang huling pangarap na iningatan niya sa kanyang dibdib. Naiintindihan ko po, Mr. Salvatore. Pabulong at nginig na sagot ni Bianca habang nakayuko upang itago ang pag-iyak. Magpahinga ka na. Huling sabi ni Alexander bago tumalikod at lumabas muli sa gitna ng malakas na ulan. Nang maiwan si Bianca sa tahimik na sala, pinalis niyang luha at tinitigan ang pinto. Wala na siyang alinlangan. Yun ang huling pagkakataon at ibinigay na ni Alexander ang kanyang sagot. Kailangan na niyang umalis. Madaling araw ng linggo, ang paligid ay nababalutan pa ng makapal na hamog at malamig na simoy ng hangin mula sa kabundukan ng Tagaytay. Tahimik ang buong rest house at mahimbing na natutulog sina Aling Martha at Manang Tess sa kani-kanilang mga silid. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Bianca. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Bawat kilos niya may kasamang matinding pag-iingat at sakit dahil sa bigat ng kanyang tiyan. Bit-bit ang isang simpleng backpack na naglalaman lamang ng ilang pinasong damit at mga mahahalagang dokumento ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto ng kanyang silid. Di niya kinuha ang tseke na naglalaman ng milyong-milyong piso na iniwan ni Celine. Ninaghiwalay sa trust fund at mga credit card na binigay ni Alexander. Ayaw niyang mapansin ng sino man na binayaran siya o nabili ang kanyang mga anak. Ang tanging perang dala niya ay sariling ipon na sapat lamang para pamasahe at ilang linggong pagkain.
Bago tuluyang lumabas ng bahay, huminto si Bianca sa malaking mesa sa sala. Nilapag niya doon ang dalawang nakatuping liham na sinulat niya noong nakaraang gabi habang lumuluha. Ang isa nakapangalan kay Celine, ang isa para kay Alexander. Nilagpasan niya ang bakod at dahan-dahan, naglakad sa gilid ng kalsada hanggang makarating sa sasakyan ng bus patungong probinsya. Sa loob ng dalawang liham na iniwan niya sa mesa, nakasulat ang buong katotohanan ng kanyang pag-alis. Celine, pinalalaya kita sa kasunduang ito. Huwag mong hahanapin ng mga bata dahil hindi ko kailanman ibibigay ang aking mga anak sa isang taong gagamitin lamang sila para sa yaman at posisyon. Putol na rin ang ating pagkakaibigan. Huwag kang mag-alala, hindi ko kukunin ang pera mo, ngunit huwag mo na rin subukang lumapit pa sa pamilya ko. At sa pangalawang liham, Alexander, patawarin mo ko kung di ko matutupad ang huling bahagi ng ating kasunduan. Hindi ko kayang ipamigay ang mga anak ko sa taong hindi sila tunay na mamahalin bilang isang ina. Hindi ko rin kayang manatili sa tabi mo habang unti-unting nawawasak ang puso ko araw-araw. Salamat sa kaunting sandali ng pag-aalaga at sa mga alaalang ibinigay mo. Huwag mo na kaming hanapin. Mas makabubuting isipin mo na lamang na hindi kailanman umiral ang gabing yon. Patricia Bianca. Habang nakaupo sa loob ng bus, dahan-dahan nang umalis patungo sa malayong probinsya sa timog, napatingin si Bianca sa bintana. Tinitigan ang unti-unting paglayo ng Tagaytay habang hawak ang kanyang tiyan. Umiiyak man ang kanyang puso dahil sa pag-iwan sa lalaking kanyang minamahal, may kasama naman tong kagaanan at kapayapaan. Dahil sa wakas, malaya na siya at ang kanyang triplets mula sa dilim ng kasunduang yon. Umuwi si Alexander sa rest house kinabukasan. May dalang mga bagong gamit para sa mga bata at mga bitaminang nireseta ng doktor. Ngunit ang kanyang nadatnan ay isang napakatahimik at malamig na bahay. Lumabas sina Aling Marta at Manang Tess na umiiyak. Hawak ang dalawang liham na natagpuan nila sa lamesa. Nang mabasa ni Alexander ang liham ni Bianca, parang ginupo ang kanyang buong mundo. Galit at pagtataka ang unang lumabas sa kanyang sistema. Ngunit nang makarating si Celine sa rest house matapos mabalitaan ng mga kasambahay at nang makita niya ang kawalan ng pag-aalala nito sa kalagayan ni Bianca, sa halip na galit dahil sa nawalang mga tagapagmana, doon na nagliwanag ang lahat sa kanya. Wala ka man lang pakialam na nawawala na ang babaeng nagdadala ng mga anak ko. Sigaw ni Alexander kay Celine dahil lalo pang manginig ang buong silid sa matinding galit ng lalaki. Alexander, isang substitute lang siya. Galit na sagot ni Celine. Pilit iniiwasan ang titig nito. Kumuha siya ng pera at tumakas. Magbabahay tayo ng ibang babae. Tumahimik ka. Galit na singhal ni Alexander sabay hampas sa lamesa. Naging bulag ako. Nabasa ko sa liham na iniwan niya para sa'yo. Naging masama ka sa kanya. Ginamit mo lamang ang pagkakataong ito para makuha ang posisyon sa pamilya ko at sa apelido ko. Doon naunawaan ni Alexander ang tunay na nararamdaman ng kanyang puso. Ang bawat gabing kasama niya si Bianca, ang bawat pag-aalaga niya rito. At mga sakit na nakita niya sa mata ng dalaga nung huling gabi na nagtanong to tungkol sa pag-ibig, hindi yon naging obligasyon lamang. Minahal niya na si Bianca nang hindi niya namamalayan. Pinalayas ni Alexander si Celine at pinalabas ang buong katotohanan ng kanyang pamilya. Walang sino mang nakapigil sa kanya. Ipadala lahat ng tao. Utos ni Alexander sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan at private investigators habang nakatitig sa larawan ni Bianca. Hanapin ninyong lahat ang babaeng mahal ko at ang mga anak ko. Bawat probinsya, bawat bayan sa bansa, suriin ninyo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila na ibabalik sa piling ko. Isang taon ang mabilis na lumipas sa isang tahimik at simpleng bayan sa tabing dagat sa probinsya ng Bicol, malayo sa ingay ng Maynila, at sa kapangyarihan ng pamilya Salvatore na hanap ni Bianca ang kapayapaan na matagal niya nang hinahangad. Sa tulong ng kanyang pamilya at ng kanyang sariling pagsusumikap sa pagbebenta ng mga gawaing bahay, kagamitan online, nakabangon siya at unti-unti na ipagamot ang kanyang ina.
Isang maaliwalas na hapon, habang mabagal ang hampas ng mga alon sa baybayin, naglalakad si Bianca sa tabing dagat habang tinutulak ang isang malaking dalawahang stroller at hawak ang isang anak sa kanyang piling. Ang kanyang triplets, sina Ethan, Liam at Maya, ay 1 taong gulang na ngayon. Malulusog, matataba, nagtataglay ng pambihirang matatalim na mata na napakapamilyar sa kanyang paningin. Habang nakatayo siya sa tabing dagat, pinagmamasdan ng gininto ang paglubog ng araw, naramdaman niya ang pamilyar na kuryente sa kanyang likuran. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng mamahaling pabango, isang amoy na kahit kailan hindi nabura sa kanyang memorya. Lumingon si Bianca at natigilan. Doon ilang hakbang lamang ang layo sa kanya sa ibabaw ng pino at puting buhangin. Nakatayo si Alexander Salvatore. Lumipas sa 1 taon ngunit kapansin-pansin ang pagbawas ng kanyang timbang at ang kapuyatan sa kanyang mga mata. Nawala ang formal at malamig na heartless boss. Ang nakatayo ngayon sa harap niya ay isang lalaking puno ng pananabik, pagod at labis na pagmamahal. Alexander, bulong ni Bianca habang nanginginig ang kanyang mga labi at mabilis dumadaloy ang mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Dahan-dahang lumapit si Alexander, lumuhod sa basang buhangin sa harap ni Bianca at ang stroller ng mga bata. Inabot ang maliit na kamay ng kanyang mga anak bago tumingala kay Bianca. May tunay na luhang pumatak mula sa mata ng lalaki. Nahanap din kita, Bianca, mainang sabi ni Alexander habang pilit hinihawakan ng nanginginig na kamay ng dalaga. Patawarin mo ko. Naging hangal ako at bulag sa tunay kong nararamdaman. Nang mawala ka, doon ko naunawaan na ikaw at ang mga anak natin ang tunay kong buhay. Di ko kailangan ng yaman, ang kumpanya o ang kasunduan. Ikaw lang kailangan ko. Napatakip ng bibig si Bianca habang tuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. Ang lalaking minsang inakala niyang walang puso ay nakatayo sa kanyang harap, hindi bilang kanyang boss, kundi bilang isang lalaki na buong pusong iniaalay ang kanyang buhay at pag-ibig para sa kanya at sa kanilang 3 anak. Yumuko si Bianca, niyakap si Alexander, habang ang 3 bata ay masayang tumatawa sa kani-kanilang kinalalagyan. Sa dulo ng maunos na paglalakbay, nahanap din ng kanilang puso ang tunay at bagong simula. 2 taon ang mabilis na lumipas matapos ang emosyonal na pagtatagpo ni Alexander at Bianca sa tabing dagat ng Bicol. Ang dating malamig at walang awang mansyon ng pamilya Salvatore sa Forbes Park wala nang bakas ng lumang lamig. Sa halip na palitan to ng ingay ng mga tumatakbong maliliit na paa, tawanan at mga laruan na nakakalat sa malawak na sala. Sina Ethan, Liam at Maya na 3 taong gulang na ngayon ang tuluyang nagpabago sa buhay ng pamilya. Si Ethan ang pinakamukhang si Alexander, seryoso, mahilig sa mga librong pambata. Si Liam ang pinakamakulit at lagi nakabuntot sa kanyang ama, habang si Maya ang munting prinsesa na nakakakuha ng lahat ng gusto nito sa isang tingin pa lamang. Isang maliwalas na umaga ng linggo, nakatayo si Bianca sa kusina habang naghahanda ng almusal. Suot ang isang simpleng sundress at ang mukha puno ng kapayapaan at ganda. Malayo sa dating assistant na palaging balisa at takot. Mula sa kanyang likuran, 2 matitigas, ngunit mainit na bisig ang dahan-dahan na yumakap sa kanyang bewang. Binaba ni Alexander ang kanyang baba sa balikat ni Bianca at tinalikan ang kanyang leeg. Good morning, Mrs. Salvatore. Mahinang bulong ni Alexander, baritono pa rin ang boses ngunit puno ng labis na lambot. Umiti si Bianca, lumingon upang patak ng halik sa labi ng asawa. Good morning, Mr. Salvatore. Gising na bang triplets? Gising na. Natatawang sagot ni Alexander habang inaayos ang kanyang magulong buhok. Pinapanood sila ng lolo nila sa garden. Di na nga makapagtrabaho si Don Eleanor. Mas gusto niyang maging full-time grandfather. Natawa ng pelikula si Bianca. Nakakatawang isipin na maging ang matigas na lolo ni Alexander at ang ina nitong si Doña Eleanor na dating galit sa kanya ay tuluyang napalambot ng triplets. Nang malaman ng pamilya ang tunay na nangyari sa pagtataksil ni Celine, formal na humingi ng tawad ang pamilya Salvatore kay Bianca at buong puso siyang tinanggap bilang opisyal na misis ni Alexander. Daddy! Mommy!
Biglang bumukas ang pinto sa balkonahe. Patakbong pumasok ang tatlong bata. Agad lumuhod si Alexander upang suluhin ang tatlo sa kanilang malalaking bisig, habang humahalakak ang mga ito. Daddy, Maya wants ice cream for breakfast. Mabilis sa sumbong ni Liam habang tinuro ang kanyang kapatid. No, I don't. Liam is lying. Sagot ni Maya habang nakayakap sa leeg ng kanyang ama. Tumingin si Alexander kay Bianca nang may pilyong ngiti. Well, what does the boss say? The boss says no ice cream before breakfast. Formal ngunit nakangiting utos ni Bianca habang nilalapag ang pancake sa mesa. Pumasok na kayo at magugas ng kamay. Nang makaupo ang tatlong bata at masayang kumain kasamang kanilang lolo at lola sa dining room, lumapit si Alexander kay Bianca. Inakay ito patungo sa may bintana na nakatapat sa hardin. Inabot ni Alexander ang kamay ng asawa, siniklop ang mga daliri doon. Tinitigan niya sa Bianca, ang babaeng minsan niyang inakala na tagapagdala lamang ng kanyang mga anak. Ngunit ngayon, kanya ng buong mundo. Thank you, Patricia. Mahinang sabi ni Alexander habang nakatitig sa mata ng dalaga. Para saan? Tanong ni Bianca. Para sa hindi pagbitaw, para sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging tunay na tao, maging ama at maging asawa mo, sagot ni Alexander bago pinalibutan ng halik ang kamay ni Bianca. Minsan inakala ko na ang tagapagmana lang kailangan ko para maging kompletong buhay ko, pero ikaw pala, ikaw ang tunay kong tahanan. Ngumiti si Bianca. Sinandalang kanyang ulo sa dibdib ni Alexander, naririnig ang mabilis at tibok ng puso ng lalaki. Wala na ang heartless boss. Wala na ang liham at takot. Ang natira na lamang ay isang pamilyang binuo ng pagsubok, pinatibay ng katotohanan at pinag-isa ng tunay at walang katapusang pag-ibig. Isang malaking pagpupugay at pasasalamat sa natatanging boses at dedikasyon ni Miss Sandra, ang Ayesha TV. Maraming salamat sa pagbibigay buhay at emosyon sa bawat linya, pag-iyak at ngiti ng kwentong ito. Dahil sa inyong pambihirang talento sa pagnanarate, mas lalong dumaing sa puso ng bawat nakikinig ang sakit at saya sa buhay ni Bianca. Saludo kami sa inyong sining. Sa atin rin mga bayaning OFW. Sa ating ring mga bayaning OFW, para sa kanila sa iba't ibang sulok ng mundo, mga inang magtitiis na malayo sa kanilang mga anak at pamilya para lamang maibigay ang magandang kinabukasan, ang kwento ng sakripisyo ni Bianca ay iniaalay din sa inyong walang kapantay na katatagan at pagmamahal. Kayo ang tunay na inspirasyon ng kwentong ito. Sa lahat ng mga sumubaybay at listeners, sa ating mga mahal na listeners na walang sawang nag-aabang, nag-iwan ng suporta at nakiramay sa paglalakbay ng ating mga karakter, maraming salamat. Ang inyong patuloy na pagtangkilik ang siyang nagbibigay inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong nagpapaiyak, nagpapangiti at nagbibigay ng pag-asa. Hanggang sa muli nating susunod na kwento at paglalakbay ng mga puso. Naway mag-iwan to ng aral na sa kabila ng pinakamadilim na gabi ng ating buhay ay may laging liwanag at bagong simula ang naghihintay para sa atin. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng may kapal.